So yun nga, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. So yun nga, continue tayo sa ating side story but true, this is a reality ni Meron Padora, ang sad diary. So yun nga guys, ang last part natin ay yung balik-balik na lang akong punta Maynila at trabaho, yun nga. Tapos, mahal ka ng magulang mo pag may pera ka, yun. Tapos, dumating sa part, guys, na nagsawa na ako sa buhay ko bilang katulong. Last part, eto na yung exciting part. Mag-start na tayo sa mga exciting part natin sa buhay. Pero maraming nangyayari sa buhay ko na maraming beses din akong pinalayas ng mga magulang ko. Pero, nung wala pa akong anak, talagang buwang bibig na nilang mama sa akin is layas. Kahit hindi na ako nag-aral at nagtambay na lang ako kasi hindi na nga ako nag-aral eh. Tapos, hindi naman yearly na may work ka nakatulong. Siyempre, darating din yung araw na wala kang work nakatulong. Siyempre, darating din yung time na uuwi ka sa inyo, ganun. Pero ayaw talaga ng mama ko na uuwi ako sa amin kasi pinapalayas talaga niya ako at ayaw niya talaga sa akin. Then, dumating sa part talaga na nagsawa na rin ako kasi palayas ako ng mama ko. Tapos, pupunta ko sa lula ko, sa mga tita ko. Tapos, pupunta ko sa mama ko. Ayaw talaga ng mama ko sa akin. Talagang palayasin talaga. Naku, mga kapatid ko, dumating sa point, guys, na naiinis ako. Kasi ang mahal talaga ng mama ko, si ate, si kuya, si Lisa, si Joby. Dumating sa point, guys, ito sasabihin ko sa inyo ha. Dumating talaga sa point na pinalayas ko rin yung kapatid kong isa, yung si Kanto Dalas kasi may bunso pa nga kasi pangatlo ako, may pang-apat. Yung pang-apat pinalayas ko. Tapos yun na nagkagulo na buong mundo, nagkagulo na buong mundo. Ang dami nangyayari habang umiikot yung araw, umiikot yung buwan, yung taon. Marami nangyayari. Pinalayas ko yun. Bugbog sarado inabot ko yun sa kanila kasi bakit ko daw pinalayas, wala daw akong karapatang magpalayas kasi ganito ganyan. Kasi guys, nararamdaman ko na sila lang yung mahal ng magulang ko, tapos ako hindi ako mahal. Tapos nung pinalayas ko yun guys, ayun, maraming beses na rin akong pinalayas ng mga magulang ko kasi black sheep family daw ako daw yung malas sa buhay nila. Hindi daw maganda yung takbo ng buhay nila pag nandyan ako kasama nila. Ayan. Then, magmula nung pinalayas ko si Lisa, kasi naiinis na nga ako, lagi na lang ako. Mag-i-give ako, lahat ako, may kasalanan, lahat ako. Tapos, pag hindi ka makasaing, tapos tulad nito, tag-ulan. Tapos, may time kasi talagang uuwi ako sa amin eh. Gusto kong umuwi sa amin eh. Kasi gusto ko nga sila makasama, pero yung mama ko talagang ayaw. Pag nanguhan ako ng panggatong, tas pag nagsasaing, kaya nagkasugat-sugat ako guys, kasi ang mama ko maldita talaga yan. Kahit anong gawin, maldita talaga yan. Ginawa ko na lahat. Maldita talaga ang mama ko, sobrang maldita. Pangit ang ugali talaga ng mama ko. Ako lagi pinag-iinitan. Kaya nga pinag-iinitan ko rin yung pang-apat, pinalayas ko. Ako din pinayas din nila. Talsik lahat ang gamit ko. Talagang ang damit ko, nasa kalsada na lahat ng damit ko, nasa kalsada na lahat, wala pa akong anak nun ha, nasa kalsada na lahat ang mga damit ko, yung pinalayas na ako ng mga magulang ko, kapatid ko, lahat, ayaw na nila sa akin. So, nagsawa ako, ganun na lang buhay ko, ayaw nila sa akin, palayas ako, binubuli ako ng mga kamag-anak namin, kapitbahay namin, ayun, pinagsabihan ako, pukpok, malandi, kung sino-sino, mukhang lalaki, ganun. Kasi pala kaibigan talaga ako. Plus yung dagdag yung family ko, hindi nila ako love. So, hindi ko naman naisip na magpakamatay, ganun, mga pinsan kong buo, pinagtatawanan ako, alam niyo yun guys. Masakit sa sitwasyon ko na pinsang buo mo pa mismo, pagtatawanan ka. Tapos may mga pinsan ka rin sa kabilang side na hindi ka rin papansinin. Alam niyo yun guys, yung naano ka talaga sa ere, mawawala ka sa ere. Tapos pagkatapos nun, meron pang time talaga na talagang mararamdaman mo na ayaw sa'yo ng mundo. Kaya nag-isa ako. Then dumating pa sa point guys na basta makita mo unfair lahat, unfair kasi
ang sinusuportahan lang at pinapaboran ng mama ko is yung mga kapatid ko. Tapos kung makapagsalita yung mga kapatid ko sa akin ng pangit, sobra lahat sila. Walang napili. Lahat ng mga kapatid ko kung makapagsalita sa akin, wagas. Then, pumunta ko Maynila sa last part na to. Pumunta ako ng Maynila para magtrabaho. Mag-apply ako ng katulong. Pagkatapos nun, nag-chat sa akin yung bunso kong kapatid. Nag-chat sa akin yung bunso kong kapatid na bigla lang. Hindi chat, text. Text kasi ang cellphone ko noon dati is yung Nokia na 1200 pa. Yun, 1,200 bili ko noon. Yung Nokia na maliit lang siya na Nokia na Nokia, 1200 nga, 1200 na Nokia. Yun ang cellphone ko dati. 1200 na Nokia na maliit. Bigla siyang nag-text. Tapos, sales lady ako sa Green Hills. Ayan, sales lady ako sa Green Hills noon datay na nag-work ako. Tapos, nandun ako nakipagsiksikan sa mga pinsan kong iba. Pinsan kong buo. Then, nag-text siya sa akin. Magkano lang din naman sahod namin sa sales lady sa Green Hills. Lang din 120 isang araw, 'di ba? Hindi ka basta nang pan ka ng bahay, pagkain mo, walking distance lang. Tapos pagkatapos noon habang nag-work ako ng sales lady sa Green Hills, nag-apply din ako ng security. Kumuha din ako ng lisensya as a security para maging security na ako, para maging lady guard na ako. So, sa madaling salita, nagawa ko naman lahat ng gusto ko, mag-sales lady. Pero nakikitira ako sa inupahan ng pinsan ko. Maliit lang din na kwarto, siksikan kami lahat doon. 3-5 upa namin para kami sardinas kung matulog, kainan. Yun na yung kainan namin, tanggapan ng bisita, tulugan, lahat nandun na, magbibihis, lahat doon, talagang doon. Tapos, bigla, naglaba ako sa baba, bigla ako may natanggap na text na, Manang, mayong gabi, gandang gabi Manang, pwede bang manghingi ako sa'yo ng pambili ko ng sapatos. Kasi nag-aral sila guys, private, scholar, private talaga. Tapos ako, ayaw kong pag-aralin ng magulang ko, imagine nyo yun. Tapos sabi ko, bakit sa akin ka manghingi? Pinapaaral ka naman ni Regina, kay Regina ka manghingi, wag sa akin. Ngayon si Regina, yun yung mama ko. Tapos, yun lang ang reply ko, alam mo nung banat niya sa akin. Ganyan ka naman, ang pangit-pangit ng ugali mo. Sabi niya, pangit-pangit mo na nga. Puno ka na nga ng chismis, mabaho ka na nga sa tae. Kahit buhay ka pa, inuuod ka na, nilalangaw ka na. Ganon magsalita ang mga kapatid ko. Manghingi, hindi mo lang mapagbigyan. Pero guys, sila ang nagpapalaya sa akin. Pinalayas nila, mahal nga nila ako pag may trabaho ako. Pero pag wala akong trabaho, hindi nila ako mahal. Tapos pag nanghingi at di mo mapagbigyan, yun na agad ang sasabihin nila. Yan, mahal mo, buhay ka pa, inuuod ka na, nilalangaw ka na, mabaho ka pa sa tain, bulok ka, sabi ganun. Buhay ka pa, inuuod ka na, ganun, ang daming sinasabi. Sabi ko, ang dami mo naman sinasabi, hindi ka lang mabigyan sa gusto mo, ang dami mo nang sasabihin. Yan, mga ganyan, salitang pangit talaga. Tapos sabi niya, hindi mo lang alam, lahat dito, ikaw pinag-uusapan, sabi ganun. So, from maliit ako hanggang nag-ikot yung mundo ko habang naglaki-laki ako, ganun talaga sila sa akin. So, yun talaga ang tingin nila sa akin. So, sabi ko sa sarili ko talaga wala akong ibang china-challenge na kailangan kong magsikap sa sarili ko, kailangan kong may pakita sa inyo na magsikap ako. May pakita ko sa inyo na kaya ko. Sabi kong ganun. Then, mula nun guys, nagtrabaho pa rin ako dito sa Maynila, nagtrabaho hanggang dumating yung part na umuwi na naman ako kasi pista. Kasi nakailang ganon ako, tawid-tawid ako sa Maynila, nakailang tawid-tawid ako sa Maynila. So, probinsya Maynila. So, nakailang tawid-tawid ako. Ito na last part pag uwi ko sa Maynila. Ito na. Next part natin. So, dito na tayo naputol. Yun na yung nag-stop na ako ng trabaho.
Ganon. Nag-stop na ako ng trabaho kasi kasi wala naman ako ibang alam na trabaho kundi mga tulong lang. So umuwi ako sa probinsya. Pagka-uwi ko sa probinsya, pista yun. Doon ko na nakilala ang papa ni Mermer. So next part tayo. Okay, dito na natin enough yung ating story. So next part na tayo. Part 6, 7, part 8 na. Part 8.